Lubat man to pas. Lubat man pas. Okay. Start na tayo. Okay. Magandang hapon. Magandang hapon sa inyo. Ako po pala magpakilala sa inyo. Ako si Sunny Troyo. Mas madali nyo akong mahanap sa YouTube. May YouTube channel po tayo. Sunny Troyo, makikita nyo po yung YouTube channel. Siyempre, pumasok din tayo sa konting pagbablog at saka sa Facebook page ko rin. Makikita nyo rin po ako doon. Gusto ko lang naman kasi yung kaalaman ko, ituro ko rin, i-share ko sa inyo para naman din yung gustong matuto lang din naman sa ganitong trabaho. Kasi yung ganitong trabaho talaga, kailangan talaga dito sipag, tiyaga, talagang nandun din talagang mahirap kasi hindi naman kasi lahat ng oras talaga madali at saka hindi lahat ng trabaho madali na gusto mo kumita agad ng pera nga hindi ka mapapagod, hindi talaga po pwedeng ganun kasi hindi talaga po pwede kung kumita ka lang ng perang madalian eh. Ito kasi pag-install kasi ng aircon, kailangan dito ma-formal ka makipag-usap sa customer and then sa trabaho maayos. Tapos kahit masungit yung customer, huwag mo siyang sagot-sagutin para hindi kayo magka-problema kasi i-report ka dyan sa branch ng aircon. Tapos ngayon, pag na-report ka dyan, matatanggal ka. Di nabawasan ngayon yung branch na na-authorize ka ngayon hanggang sa maubos yung branch kung hindi mo babaguhin yung una. Babaguhin mo talaga yung galing mo, maging maayos ka. Kasi itong pagbibusiness kasi ng aircon sa rate din, napakalaki nitong project at malaki dito ang kikitain. Kagaya nitong papasukin namin ni PAS, sana ipagdasal natin lahat na matuloy po yung bigay sa amin sa apo ni Henry C na isang buong building. Milyon po ang kikitain doon kung talagang ipagkaloob ni Lord yon. Tapos bibigyan din tayo ni Lord ng isang sasakyan kasi parating na rin yung sasakyan natin na Navara. Yun gagamitin natin, pero hindi lang naman yun related sa business namin di pas yung sasakyan na kukunin namin. Yun para sa lahat din naman, para pagsundo ng mga bata, maraming may karga doon sa likod. Tapos yung mga outdoor unit naman ng aircon, yun din ang pagkakargahan natin. Kasi nag-usap kami ni PAS, kasi nung unang project pa lang namin, kaunti pa lang yung gamit, hirap na hirap yung sasakyan. Hirap talaga siya. Sabi ko kay Pastor PAS, kailangan yata natin ng mas malaki pang sasakyan. Sabi niya, ipagdasal na lang natin na ibigay ni Lord yun. Ngayon, mayroon daw na ma-approve na daw yung papel niya para makuha daw yung Nissan niya Navara, yung pick up. Sabi ko, salamat naman kung ano kasi. Sabi ko naman kay PAS, yung sasakyan na yan PAS, kung halimbawa is hindi lang yan para sa project natin, para sa lahat yan na kailangan sa church talaga. Kasi kung kasi marami talaga po talagang kailangan talagang tulungan. Sabi ko sa kay Pastor, sabi ko PAS, kung gusto talaga natin ng ganitong business, dapat isipin natin hindi lang para sa atin dalawa. Para sa lahat, kahit nandito man sa loob ng church o wala man sila dito, yung basta kailangan tulungan na talaga makikita natin na nangangailangan ng tulong, tulungan natin. Hindi na natin antayin na manghingi pa sa atin ng tulong. Talaga makikita natin na nangangailangan ng tulong, tulungan natin. Kasi yun lang naman ang goal namin ni Pastor dito na makatulong lang talaga. Kasi lahat ng kaalaman ko naman, yun naman ituturo ko naman din sa mga taong gusto matuto din. Kasi yung sa pagtitraining kasi nitong aircon, ang mahal talaga ng babayaran mo. Sa bawat isang tao, 1 month ka dyan mag-training, tapos mag-aral ka pa ng isang taon sa TISDA, ilang libo rin yung gagastusin mo. Dito sa atin, matuto tayo dito ng libre lang. Ituturo ko lahat ng kaalaman ko na gusto nyo lang din matutunan. Yun ang gusto kong i-share sa inyo. Kasi gusto ko kasi na ganito ang mangyari. Habang nandun kasi ako ngayon sa company na pinapasukan ko, gusto ko na mayroon ng matutong technician dito. Kasi di ba PAS yung nandun ako sa trabaho tapos ang dami nakatingga ditong project nga gusto magpalinis, gusto magpa-install. May dalawa, magpapalinis, hindi pa nalilinis. Gusto ko sana ituro na dito para mayroon dito mag-iisa. Kahit isang technician lang kasi marami naman magiging helper para habang nandun ako, mayroon dito kung gagawa sa project natin. So, kikita tayo. Ngayon, yung naman, yung price, pagdating naman sa price sa cleaning natin sa window type na aircon, nasa 700 isang unit.
Table. Eh kung makakuha ka ng sa isang araw, madali lang naman ang linis nun eh. Sa isang araw makalinis ka ng 10 unit, kaya mo linisin yun. 10 unit. 10 unit times mo sa 700, malaki din yun. Tapos ito naman sa split type naman, magkaiba naman ang linis nito at saka sa window type. Ang linis naman nito, 2,000 sa isang unit kasi ito, magkapares kasi yan. 2,000 yan. Sa isang araw naman, kung sa isang bahay mayroon siyang 6 o 4 na aircon, malinisan mo yun, magkano yun? 2,000 bawat isang unit, malaki kikitain mo nun. O, malaki kikitain mo nun. Tapos sa pag, ano naman, lalo na pag mag-charging ka ng Preon, kagaya niyan, may mga gamit tayo dyan, mag-charging tayo ng Preon, ang singil naman natin dyan sa customer, 1.5 naman sa 1 kilo. O, sa isang aircon naman kasi, kailangan mo yan, mga 3 kilo o 4 na kilo, depende sa kung wala talaga siyang laman. O sa isang pag-charge mo pa lang ng Preon, ilang libo na yung kikitain mo. Tapos yung sa pag-install mo pa, ilang libo din yung kikitain mo. Yun naman sa mga taong gusto lang din naman matuto talaga sa ganitong ano. Ngayon, mag-install tayo ngayon. Ito naman kasing aircon na to, sa akin to. Ang plano kasi namin ni Pas, yung isang aircon na doon nga nakakabit sa bahay niya, yun ang babaklasin sana natin, yun ang ating pag-aaralan. Ngayon, sabi naman ni Pas, mayroon ka palang aircon nga naka-stack doon sa bahay mo, yun na lang ang ating pag-aralan, dalhin sa church. Sabi ko, sige, kunin nyo na. Kinuha nila kagabi doon. Kaya, yun. Ito nga yung pag-aaralan natin. Kung paano mag-install ng split type na aircon para makita nyo rin. Ano pa, ano ba natin? Ipakita natin sa kanila. Yung sa ano? Picture mo muna siguro. Sige. Yan. Yan. Tapos i-demonstrate mo yung dyan, kung alin dyan yung mga indoor, outdoor. Ilabas lang natin ito. Ayun, ilabas na. Papatuloy mo na, ilalabas daw yung ano. Pawak. Dito lang siguro yung brother. Ay, Dito lang isa. Diyan. Final na natin to brother. Tanggalin natin. Diyan. Para akong ano nito, para akong teacher nito. Para akong teacher nito nasa ibabaw. Okay. anong brand daw to, brother? Ano, made in Taiwan. Taiwan. Pila na ng concept para makakalakan. Ano pa si ano natin ba? So, ayun, mag-start na tayo. Bali sa ano, sa split type ito yung ano niya, indoor unit. Ngayon, ito naman yung ano niya, outdoor unit naman. Tapos ito naman yung ano niya, copper tubing. Ang copper tubing nito, maliit saka malaki. May tawag dito kapag nasa training center kayo. Tatanungin kayo ng mga malalaking engineer. Susubukan kayo niyan. Tatanungin kayo kung anong ibig sabihin nitong dalawang copper tubing. Ang ibig sabihin nito, ito yung ano, high side, low side. Ito yung palabas, ito naman yung papasok. Ang papasok dito gas, ito naman liquid. Kasi ang papasok dito, yung Preon, magsisirculate lang, papasok siya sa outdoor, babalik naman siya ngayon sa indoor, yung Preon. Tapos ito naman, ang tawag naman ito yung mga ano niya, pernat, kung pagkatawagin fittings, ito yung magkukoneksyon dito sa outdoor unit natin, between to indoor. Mayroon din naman siya dito sa indoor ito. Tapos ito naman yung ano,
power supply. May mga aircon kasing lumalabas ngayon, lalo na yung Carrier, lahat na Carrier, Daikin, Panasonic. Yung lumalabas kasi ngayon mga bagong aircon, wala nang ganito. So kailangan mo talagang mag-provide ng breaker kasi yung power supply kasi ng ibang aircon nandun sa outdoor, kaya kailangan mo siya mag-provide ng breaker. Ito naman, ang ibig sabihin naman ito, kailangan mo kung bakit mo kailangan magkabit ng breaker, ito for safety. Hindi, yan kasi babaguhin namin ni Pastor yan kasi ang aircon na yan, delikado yan. Sabi ko sa kanya, huwag mong papaganahin yan kasi yan ay magdudulot ng problema. Kasi in-stress lang nila dyan sa outlet nga nakaseries lahat yung wirings. May tendency kasi na lulusawin niya yung wirings niyan kapag tuloy-tuloy yung under niyan. So magkakaroon ng problema. Lahat ng wirings dito sa loob ng church na to, susunugin yan. O kasi maliit lang yung, bukod sa maliit lang yung size ng wire, wala pa siyang kinabit na secondary breaker. Ito kasi napaka-importante nitong magkabit ng secondary breaker kasi just in case na magkaroon ng problema sa voltage, magka-cut off kasi itong breaker. So yung kuryente, nasa labas lang ng bahay mo, hindi na siya papasok kasi paano siya makapasok? Yung breaker kinabit mo, nag-shutdown na. So ligtas ka palagi. Kagaya niyan, in-splice lang nila, pag nagkaroon ng problema sa voltage yan, magliliyab dyan, huwag naman sana masusunog dyan, hindi siya magka-cut off kasi wala siyang nilagay na secondary breaker. Oo. Kaya dapat yan, babaguhin dapat ang linya niyan. Kung yan ay gagamitin talaga para dito. Maglilinya tayo ng panibago tapos magkabit tayo ng secondary breaker. Ngayon, ito naman yung ano niya, bracket para sa outdoor unit natin. Para pagkakabitan doon, naka-wall siya. Tapos ito naman yung ano, drain line sa indoor unit. Ito. Ilabas mo ito, boy. Tanggalin mo dyan. Bigat nito. Tapos ito naman, medyo maiksi nga lang to siya pero sakto naman to siya sa 10 feet. Ito naman siya, communication wire. Kailangan kasi nito, nakikita nyo, color coding yan. Kailangan kung ano yung kulay ng kinabit mo dito sa indoor, ganon din doon sa outdoor. Kasi kung magkasalisi yung pagkakabit mo niyan, iba yung kulay dito kinabit mo sa indoor, iba rin doon sa outdoor. Pag on mo sa breaker, puputok agad yung board ng aircon. So pag kagaya nito, bago yung aircon, tapos magkasalisi yung pagkabit mo ng communication niya, magpapalit ka talaga ng panibagong aircon. Pupunta ka sa mall, bumili ka ng bagong aircon, kukunin mo yung aircon ngayon nga nasusunog sa customer, palitan mo siya ng bago. Kasi walang customer na papayag na i-repair mo yung bagong aircon. O kahit nga naman ako, hindi ako papayag, bakit mo yan i-repair? Ay bagong bili yan. Palit bago yan. Kasi naka-authorize naman ko, ipapalitan mo talaga. So ngayon ikaw ang nakasira niyang installer, mag-sacrifice ka talaga. Bumili ka ng bagong aircon para ibigay mo doon sa customer. Ito naman pas, ito kasi ang depende sa horsepower. Ito horsepower to. Nagkakalaga to ng 38,000. 38,000 ang halaga nito. At ito naman may resibo ito nga nandito sa akin yung resibo nito. Halagang 38,000 to. Itong ano. Pag depende pa yun sa horsepower, depende rin yung sa brand. Kasi ang pinakamahal kasi na aircon, Carrier, kagaya niyan, Carrier, mahal yan, branded yan. At saka yung Panasonic, mahal talaga yun. Ang 1 HP nun, nagkakahalaga ng 30 o 40. Oo. Ang TCL na brand, yun po yung pinakamura sa lahat ng split type. Yun po yung pinakamababa. Pero magandang klase naman siya, pero mababa nga lang yung price niya. Oo. Ang 1 horsepower nun, nasa 13 o 14, mga ganun lang. Mababa na siya. Medyo masakit pa rin sa pakiramdam kung makasira ka ng isang gamit. Dagdag ko lang, brother, no? So, dahil kayo ay train naman kayo ni Brother Sunny, so kung may masira kayong aircon, si Brother Sunny yung bahala. Kaya, bago kayo mag-install, tututukan niya talaga kayo na marunong na talaga kayo. Kasi hindi naman kayo makakalabatin. Kailangan marami sa stock na aircon. Oo, kailangan maraming stock. Dito naman... Okay, yun lang, Brother Sunny. Kasi baka matakot sila mag-install eh. Pag nalaman nila, uy, Hindi naman. Dito naman kasi sa atin,
bilang isang may kaalaman din naman dito sa aircon, kung halimbawa is mayroon, kasi siyempre tayo, tao lang, hindi naman tayo perfecto. Kung mayroon man kayong masira o ganon, huwag kayong magsinungaling sa akin. Sabihin nyo sa akin kung ano yung totoong nasira para hindi tayo tumagal at hindi natin nahanapin kung nasaan yung sira. Sabihin nyo lang na, Brother Sunny, pag-on ko ng breaker kanina, pumutok yung aircon. Alam ko na agad kung saan yung problema niya, kung saan yung pumutok yun. Ang una natin pupuntahan, yung board agad ng aircon. Kasi just in case na mag-fluctuate yung kuryente, ang una kasing tatamaan yung board. Ang presyo kasi ng board, parang bumili ka ng bagong aircon. Depende sa power yun. Ang presyo kasi sa board nito, nasa 20 plus din. Kasi magkaiba yung board nito sa indoor board, magkaiba rin yung board doon sa outdoor. Kaya ito, talagang napakasilan talaga mag-install. At saka dapat pag mag-install ka ng split type, mayroon ka rin ganitong gamit. Vacuum pump. Ang tawag naman, ang ibig sabihin naman kasi itong vacuum pump, ito yung maglilinis ng system. Bago mo kasi i-release yung freon, kailangan mag-vacuum ka muna ng mga 1 oras dito, gamitin mo muna to siya. Ito yung maglilinis ng system, yung lahat ng mga maliliit na kapilary sa outdoor, sa indoor, hihigupin ito. Ilalabas niya lahat ng mga dumi, lahat ng tirang hangin. Tatanggalin naman ito. Tapos ito naman yung ano niya, indoor bracket. Ito yung tinatawag niya plate, kailangan ipakapit niya sa pader. Tapos ito naman yung manifold gauge. Ito, dito mo makikita, masusukat mo dito kung ilang PSI yung ikakarga mo. Hindi ka naman makapagkarga ng freon o makapag-vacuum kung wala ka nito. So, kailangan mo talaga mag-provide ng ganito, gauge. Pag magkarga ka ng freon, ito kailangan gamitin mo to. Tapos ituturo ko rin naman sa inyo kung paano siya gamitin. Ito siya, ang connection nito sa outdoor, tapos dito sa vacuum pump. Tapos kailangan mo rin magamit ng tester. Bago ka kasi maggalaw-galaw dyan sa mga kuryente ng customer, kailangan mo munang checkin lahat ng mga power supply nila. Lalo na kung medyo may pagkaluma na yung aircon nila. Halimbawa, may isang customer tayo na gusto magpalinis. Kailangan maging magulang kayo. Maging magulang kayo, yung laging unahin nyo, maging magulang kayo sa customer. Hindi po pwedeng kayo ang gulangan sa customer. Dapat kayo ang mas magulang sa customer. Pagdating nyo doon sa bahay sa customer, sabihin nyo, Kuya, ayan yung aircon, ipapalinis ko. Hindi po pwedeng, o sige ma'am, lilinisin ko na. Gagalawin mo agad yung aircon, baklasin mo agad kung anong gagalawin mo na hindi mo muna i-testing. Dapat, bago mo siya galawin, i-testing mo muna siya kung talagang siya ay gumagana. Ngayon, nilinis mo, ginalaw mo na hindi mo pa tinesting, tapos ka na maglinis, papaandarin mo siya, hindi gumagana yung unit. May tendency na papalitan mo pa rin yung unit ng customer kasi paglalaban sa customer na, di, gumagana yan eh. Di ma'am, di talaga siya gumagana. Hindi kuya, hindi mo naman tinisting kanina kung yan ay gumagana talaga. Dito sa bahay, gumagana yan. Wala kang laban kasi ididiin ka talaga sa customer na ikaw may mali. Kaya ang gagawin mo, bawat punta mo doon sa bahay ng customer, kung alin yung unit ipapalinis niya, ipapagkaroon niya, itesting mo muna kung talagang lumalamig siya o gumagana pa siya bago mo siya galawin. Kailangan ganon. Tapos pagdating naman sa kuryente, bago kayo gumalaw sa mga panel board, kagaya ng mga panel board ni Pastor dyan, itesting nyo muna kung kaya ba sa load. Halimbawa, ito, idagdag natin to dito. I-check natin yung panel board kung kaya pa ba niya yung load dito, kung idagdag natin to. So, diyan nakita ko marami pa namang spare, pupwede pa naman siya kasi 100 amperes naman yung ano niya, yung pinaka main breaker niya. Ayun, ito naman yung mga wire natin. Pagdating kasi sa mga wirings, ito number 14, communication niya, kaya pa itong magpaandar ng mga 2 power. Pero pag mga ganyan na kalaking aircon, hindi mo na siya pupwedeng kabitan ng mga ganitong wire kasi susunugin niya. Ang kailangan natin yung mga number 10 na, yung mga malaking size na wire. Tapos ito naman, panghinang. Kapag wala ka rin naman ito, lalo na kung mahaba yung tubo mo, kasi yung pinaka-minimum talaga ng haba ng copper tubing natin, nasa 50 feet lang yung isang rolyo, kasi hanggang doon lang naman talaga yung haba niya, tag isang rolyo lang naman yun. Tapos pag lumagpas ka, tapos wala ka nito, sabihan mo na lang muna yung customer nga, ma'am, reskid lang muna, sa next time na lang tayo kasi maghagilap pa ako ng panghinang kung wala ka nito. Ito, ang pinaka-importante, mayroon ka rin talagang ganito kapag technician ka, kapag nagka-problema, halimbawa, naglalatag ka ng copper tubing, nabalian ka, nabutas yung copper tubing, kailangan mo talaga ng ganito para mahinang mo siya. Ang kapares naman yan, yung sa silver rod, yung sa panghinang natin, ito, yung para siyang sa welding.
Ito naman yung ano niya. Para sa tanso lang din naman to. Hindi naman to siya pwedeng i-welding sa mga bakal-bakal kasi hindi naman to siya didikit. Para lang talaga to dito sa tanso. Na ano natin. Tapos ito naman yung ano niya, yung preyon. Ito naman sa pagkakarga naman kasi ng preyon, kailangan maging maingat ka rin dito. Kung ano yung preyon nitong aircon nga in-install mo, dapat yung ikakarga mo, ganito din. Kasi hindi siya po pwede, lalo na ito, maging maingat kayo. Kasi mayroon na akong kasamahan niya namatay nito. Ito, totoo po yun. Namatay siya, nasabugan siya nito. Kasi ito, nakikita nyo, bagong preyon to. Yung mga dating preyon, pinipis out na. Ito na yung mga bagong labas ngayon. Kasi yung 410 na mga preyon, mabilis kasi makasira, makabutas ng ozone layer yun. Kaya pinis out na ng mga tindahan. Ito na yung nilalabas. Ito, flammable to. Bawal magsigarilyo kung malapit kayo nito. Kung halimbawa nagkakarga kayo ng preyon, pagalitan nyo yung mga helper nyo, kayo maging team leader, kayo ang dapat maging responsable sa trabaho. Pag mayroon kayong mga helper dyan nga nagsisigarilyo habang nagkakarga kayo, pwede nyo siyang pagalitan. Kasi yun, di baling magalit siya sa'yo, basta walang madidisgrasya na kasama. Kasi ito, nasabugan yung kasama ko nito, taga Bicol, namatay talaga. O, totoo po yun. Kasi flammable to eh. Nagkarga ng preyon yung team leader niya, nag-UC siya, hinuli ng apoy yung UC. Kaya habang naggagalaw ka doon sa outdoor, huwag kang mag-ano talaga ng UC. Kasi flammable to. Ito yung mga preyon ngayon, bagong labas ngayon niya sumasabog para tong gasol. Kaya mag-ingat talaga tayo kasi siyempre yung buhay natin kailangan talaga. Wala na siguro. Sige. Kung ano talaga Ito pagkatapos na lang. bawal po talaga mag-ano. So, ayun na yun. Ito naman yung mga ano natin, ito naman mga pandikit naman natin to. Ito naman yung ano, aerotip natin, pambalot para sa ano, copper tubing. Pero dami po, marami po. Sa hindi po talaga siya po pwedeng mag-install ka na kulang-kulang yung gamit mo. Lahat yan, magkakano lahat yan. Yung Mga gamit na yan. ito mga gamit. Yan na, yung pump, yung ano. Ito, ang presyo nito 14,000. Opo, may resibo po ito nandito sa akin. Tapos ito naman po, ito lang nozzle niya. Ito 120 lang naman to sa tindahan eh, sa Rotary. Ito naman po 45, ito lang. 45. Opo. Tapos ito naman po 45 din to. Tester. Oo. Tapos ito, manifold gauge 85 po ito. Magkano? 85. 10.5. 8. 8.5. 8.5 po ito. Opo. Tapos yung ano naman, yung ginagamit naman natin na barena, ang bili ko naman yan 4.5 din yun, 4.5. Barina. Yung barena, pinakamura na yun kasi sa online ko lang nabili yun. Pero pag binili mo talaga yung mismo sa tindahan, nasa ano yun, 12K. Yun, nabili ko lang naman kasi sa online yan, kaya mura lang siya. Oo. Tapos ang mga talab naman nun, mura lang. Ito lang talaga ang pinakamahal. Ito, gauge, vacuum pump, ito 14,000 to. Tapos ito pas yung tangke, magkano bili natin kanina? 2.5 to. Ito, 2.5 to. Laman kasama na yung tangke, ito 5 bilhin namin kaya na. Tapos ito 600 yung bilhin natin ito. 600 ito bracket lang. Tapos napakamahal ang kasama nitong bolt, yung pang-asimbo lang niya, wala pa yung sa wall. Mahal na. Pero kahit mahal yung mga gamit mo, yun kung iingatan mo yan, tatagal din naman yan sa iyo eh. Makailang times din naman yung bawi mo nito, yung kikitain mo naman. Tapos ngayon, ang ano naman kasi natin, kapag nag-install naman kasi tayo, perpot naman din kapag pipilitin natin pag nag-install tayo, kahit sabihin natin na back to back lang, talikuran lang, pipilitin natin na magkaroon tayo ng excess. Kasi yung sa excess kasi, mahalaga din naman yun, nasa magkano din yung perpot nun, 350 perpot. Kung maka-excess ka ng 2 feet, mga ganon, di dagdag na rin yung sa kita natin. Dagdag na rin yung pangbili natin ng gas, pag sa toll gate, mga ganon. Pangbayad din sa driver natin kung sakali magkaroon tayo ng mga sariling driver. Kaya yun ang ano talaga. Napakalaki naman din ng kikitain mo rin naman dito kung mayroong mga malalaking project. Ito naman, hindi naman to siya binibili kasi kasali naman to dito sa sa package niya sa unit, kasama itong copper tubing. Tapos itong niya wirings. Ngayon, i-install na natin to ngayon.
Pass. Diyan natin ito install. Diyan na natin ito ikabit. Tapos yun dun sa labas yun na yung pag-usapan natin. Ha? Okay na. Sige. Yun lang naman ang ano, yun lang naman ang ano, discuss ko sa kanila. Yung ano pa pala. Mayroon mo pala dito. Kailangan natin ipanglabas tong ano. Ha? Ilabas niyo na. Explain niyo rin. Mayroon pa pala tayong ano, isa pang gamit na hindi ko pa napakita sa inyo. Marami pa. Ito, kumpleto tayo ng gamit. Ito naman, Pressure. pressure washer. Pag maglinis tayo. Oo. Ito pala. Ito pala yung ano, hindi ko pa pala ito napakita sa inyo ito. Mayroon na tayong na-provide na dalawang ganito. Mayroon pang dumating nung isang gabi sa bahay, hindi ko pa nagamit. Ito okay pa naman eh. Kaya ito siya yung gagamitin ngayon. Tapos ito naman yung isa pang ano natin to sa mga bracket para madali kasi pag sa bracket kasi pag sa pader, ratchet yung gagamitin mo matagal. Ito, iano mo lang siya saglit tanang. Pwede niya dito sa gulong ng mga sasakyan. Tapos ito naman, hindi ka rin makapag-install kung wala ka rin ito. Ang tawag naman ito, bearing tools. Ito yung black tools niya. Tapos ito naman yung pangputol ng copper tubing. Ito yung pangputol niya. Tapos ito naman yung pang thread. Pag ka parang gagaya lang din ito. Ito. Para siyang kagaya niya, no? Mayroon siyang thread para i-connect mo na lang doon sa indoor-outdoor. Ito naman ang purpose nito. Brother Sunny, tanong ko lang, yung mga partners mo na mga installer, lahat sila may kanya-kanya ng gamit, no? Opo, pas mayroon. Tayo magpo-provide sa kanila. Meron sila kanya-kanya, no? Mayroon, kanya-kanya silang gamit. Hindi naman sila po pwedeng papasukin natin dito na hindi rin tayo din mag-provide. Siyempre, abala rin sa atin yun. So, kailangan kasi, meron na sila. kompleto rin naman sila lahat ng yung kagamitan. Itong mga kasama natin dito, sila yung wala. So, possible kung kailangan natin na sabay-sabay mag-install, bibili tayo ng mga gamit talaga. Oo. Pwede naman. So, ang kailangan muna natin walang interest, no? Kasi nasa cellphone eh. Bawal ang interest. Bawal ang interest. Bawal po. Ang kailangan muna natin i-provide sa kanila, ito muna. Ayan, pressure Ito yung kailangan munang ibigay natin sa kanila. Itong pressure washer natin. Gusto mo palinis, walang maglilinis. Busy si Brother Sunny. Kaya ibigay sa inyo. Ito. Ito muna yung kailangan natin i-provide para sa kanila. Ito kasi sa mga cleaning, kailangan nila muna to. Ilan yung kailangan natin dyan? At least. Dalawa. Ito, mayroon na tayo isa eh. Isa na lang kailangan natin. Oo. Magkano yan? Ito naman, ang bili ko naman ito, 9.5. Sa Rotary ko to nabili. Bawat isa naman dito sa mga binili ko, ito may mga resibo naman. Saan yan? Sa mall binili? Sa ko to binili?
Sa East Hardware. Ace Hardware. Nabibili naman to. Tapos ladder, lahat ng mga kagamitan, gaya ng bracket, may nabibili naman doon. Oo. Pwede din yung paglinis ng ano, di ba? Yung sasakyan. Oo, lahat pwede ito, lahat. Oo. Kasi adjustable naman tong ano niya, yung hose niya. Tapos yung sa gun, okay naman. Grabe, mahal. Mahal talaga yung ano nito. Dapat na makapundar ng gamit. Kailangan. Ito kasi, napundar ko tong mga gamit ko na to. Kompleto na tong mga gamit ko. Napundar ko to siya pero hindi sa biglaan. Ito'y inunti-unti ko. Hindi muna ako nag-install. Nag-OJT muna ako para makapag-ipon ako ng pera. Tapos, dumaan din ako sa pag-helper. Bawat sahod ko kasi, tinataguan ko si Mrs. ng pera. Nandiyan ba naman si Mrs.? Huli. Kasi, si Mrs., maano yan, kuripot yan sa pera. Hindi ako binibigyan niya, kaya ginagawa ko, nagtatabi ako ng pera para pangbili ko ng gamit. Sabi ni Mrs., ito lang ba yung sinasahod mo? Hindi, maghanap ng pera. Nakakatago pa, oh. Sabi ni Mrs., ito lang yung sahod mo. Sabi ko, ayan lang yung sinahod ko. Pero magugulat na lang siya, may darating na parcel na sa bahay, may in-order na akong gamit. Natutuwa din naman siya kasi yung mga pera naman niya tinatabi ko, napupunta rin naman sa mga gamit niya para din naman to sa pamilya. Hindi ko naman pinansugal o hindi ko naman binisyo kasi wala man tayong bisyo. Ito lang talagang kahiligan ko, magpundar ng mga gamit. Kasi kung mayroon kasing manghirap, kagaya nito, kung mayroon ng magiging technician dito, nandyan lang yan, gamit natin na panglinis, kompleto yan, pwede nyong gamitin. Kahit anong oras, pwede nyong kunin yan sa bahay, o i-stack ko naman yan dyan. Ito mga kagamitan ko, iwan ko naman to dyan. Kung mayroong gustong para kumita din kayo, pwede nyong gamitin. Kagaya itong barina, mayroon kayong i-install, pwede nyong kunin dyan. Lahat ng kagamitan na to, iwan ko naman to dyan. Mayroon din naman akong isang seat na ganitong gamit din nga nandun din sa warehouse namin. Yun din naman gagamitin ko ito para sa church po ito lahat ng mga kagamitan niya na to. Anytime pwede nyo itong hiramin, pwede nyo itong gamitin, lahat. Nandyan. I-inventory lang natin, no, para walang mawala. Oo. Yun lang talaga ang kailangan. Bawat kuha nyo kasi dyan, dapat may logbook kayo. Hindi po pwedeng kunin nyo na lalabas kayo na hindi nakalista kasi siyempre napakamahal din bawat isang gamit natin. Magkano rin naman to. Kung mayroon mang mawala na hindi nyo maibalik, siyempre i-charge din natin sa inyo. Para din naman sila matuto din. Kasi mahirap naman yung hindi natin sila i-charge bawat wala ng gamit. Kawawa naman yung bumibili, yung nagpupundar ng gamit. Maubos po yung gamit natin. Ito naman pa, isang set naman ito, 4.5 naman to. Ito. Flaring tools. Ito naman po, hindi naman to basta-basta kalawangin lang din eh. Magandang klase rin naman to siya na flaring tools. Kaya lahat talaga ng gamit sa installer may presyo talaga, pero yun mababawi mo rin naman sa ilang project. May kagaya nung sa atin, kung ipagkaloob ni Lord yung isang building natin na darating na. Ay, grabe yun. Isang buwan lang, milyonaryo na si brother. Sana. Yung pero natin, may pang second floor na. Hindi naman yun para sa atin lang eh. Sa lahat niya nandito na kailangan matulungan natin. Saka po bumigay lang mesa. Oo. Ito po yung ibang gamit ko. Ang gamit din natin sa pinapin. Ibigyan na doon. Thank you, bro. So, ano ba? Ano natin? Okay na? Okay na. Okay. Start natin. So wala na nakalimutan. Ito, bonus tip, pwede gawing sideline. Matutulungan ang komunidad, maging responsable ng pilihan. Okay, so ngayon, ang gagawin na natin, actual na. Kung paano gagawin ni Brother Sunny yung aircon at ikakabit dito. So panoorin natin, pwede na tayo lumapit sa kanya at i-explain niya habang ginagawa niya kung ano yung ginagawa niya. Okay? So yung camera, pwede na rin niyang hugutin para i-zoom in nyo na sa hands-on na pag-install. Ikakabit natin yan ngayon dito. So pag naikabit natin yan, dalawang ganyan na lang kulang
papaanda rin na yung aircon sa hertz. Kasi 2 HP yan, ang requirement lang dito ay 12 HP. Ito kasi, ang consider ng pre-tanner ay 6 HP. So, 6 plus tatlong 2 HP, 12 HP. So, lalamig na yung church natin. So, pasalamat tayo kay Brother Sunny na maikabit yung aircon dito. Thank you. Of course, hindi natin ititiway si Brother Sunny, kaya i-installment natin sa kanya. Wala namang interest eh, Brother Sunny, no? Sir. Oh, bawal ang tubo eh. Bawal. So, pag-uusapan na namin yan. Papagalitan tayo ni Lord. Natutulugan na lang natin kay Brother Sunny yung bayan. Ang at least, maumpisahan na. At saka pag pumasok na yung mga pledge ng mga member, kasi ang next na pledging na natin. Mga babae, pwede rin matuto nito. Yan na yung next. Hopefully, makahabol. Kahit sa pag-cleaning-cleaning lang. Bago mag-anniversary. Makumpleto natin, hindi? Malamig yung anniversary natin. Hindi tayo mainitan. Ayayang buwan. Dalawa na lang kulang natin mga kaibigan. So, tatakbo yung record natin. So, mga boys, lapit na kayo para na-demo sa atin. Paano yung gagawin, ha? Okay. Ang gan pala nun. Ulitin ko, hopefully, kahit sabi ko talaga yung mga sani, yung mga members natin, sila talaga yung pwede natin sa kanilaan. Kaya, meron tayo mga malalang tayo yung manage sa mga lito. Sabi ko nga, kunyari, may 20 kayo na manage ng lito. So, kada isa doon sa mga lito, at least may 500 kayo ang isa. So, sa 20 so, ganun yung kitaan dyan sa mga ano dyan. So, ngayon, sa referral, ganyan kami kasi nagbibigay kami na sabi ko nga, example, kung meron tayo malinis na 10 million, yung 500,000, namin doon sa Andun. Andun sa bag ko. Yung 2% ibigay ko sa repair. Kasi ito, ang laki talaga ng mga transaction dito. Patayin na kasi Kailangan natin ito. Sa labas. Pag mga ano kasi, pag mga dynabolt kasi, hindi na kasi yung natatanggal yung nakabaon sa pader. Hindi na nga, di Oo. katulad dito eh. Di kagaya nito na pag naka ano yan. Nahati kasi yan eh. Oh, pwede mo kasi itong Sungkitin eh. sungkitin niya ganyan, gaganunin mo, mahuhugot mo to ng buo. Ay yung dynabolt kasi, nakausliin talaga siya doon sa pader. Pag Tsaka, inisip mo, maano na. sasabay lang yung sa ikot-ikot doon sa loob, hindi mo mahuhugot yun. Hindi nga, yun nga. Kasi nag-expand kasi yung dulo nun eh. Oo, yun nga. Puputok, parang maano yung loob. Mataba. Yan talaga maganda. Ito yung maganda, mga expansion. Yun talaga pag-aaral. Pang outdoor unit talaga to siya. Tapos yung mga ganito naman kasi, may mga size din na talim yan. Ito, size niyan ito. 16 yung size niya. Tapos ganyan talks naman, may ka-size din yan ng mga talim. Gagaya nito. ayun, so sa mga future maging May mga ano siya, may mga size. Ngayon, ang problema natin, yung tungtungan kasi di ko abot dito. kung saan yung mga biyahe. Oo. Kasi para wala tayong problema, kayo na yung ano
Oh, yan na. Nag-uumpisa na. So, anong ginagawa ni Brother Sunny? Ano pas, ang gagawin natin, tungtungan kasi tungtungan ang gagawin natin kasi di ko abot yung pagkagabitan ng indoor. Meron tayong hagdanan. So, sinuot namin. Okay. Ano natin, i-levelan natin to dun sa ano, pagkakabitan. Anak, umalis ka dyan anak kasi may gagawin kami. Andun kay mama yung cellphone. Opo, andun kay mama. Asan yung ano? Ladder natin. Yun. Thank you guys, thank you. Hindi pa rin abot. Yun, abot na pala. Out yan. Angat natin ang container. President to, uy. May ba? Meron salita. Nakala ko ba kasi. Ano nga boy ng martilyo dyan boy? May martilyo dyan. Pinakamahal sa ako dyan eh. Yung ano lang, plies na lang, plies. Pero na, hindi na posible. Paldo! Paldo! Baka siguro. Hindi namin ito nung nag-install kami ito sa Balintawak eh. Kasi nga, para lang sa mga kondo, galing lang. Ako na yung isi-set up yung bracket. Hindi pa baliktad ha, baka babaliktad niyo yung video. Walang masa. Hindi glue yung ano ha, zero, hindi glue yung tiripo, baka yung mo lang. Kailangan ng bracket. Grabe si may barong, galing magkapit to. Oo, yan. Okay na din. Nangyayos din. Isikin mo lang. Arjun, halo, halo. Halo na halo. Wah, si Kuya Baroko. Paano? Yomar, hawak. Tayo niya, naka-video pa. Maganda po. Mas malaki po yung eh, ganyan bibiling ko. Skipping ka kasi yun. Asan yung ano? Karton? Karton? Eh, hindi okay lang? Karton? Ayan ng ano. Saluin natin para hindi kumalat yun. Yan. Bayad kagad. Laglag talaga yun. Practical thing lang na kayo dito. Pwede ka, oy. Saan yung ano?
Saan yung bracket kanina, Brad? Bracket. Ay, sa tinatago ah. Nakabuo na, nakita ko ah. Maiksi eh. Maiksi yung nagkabit. Si Marjon. Dan ka muna dyan. Buti na lang dito pwesto ko. Sige nga, gawin mo. Sarap niya, dami. Diba dito pwesto ko palagi? Paldo. Kano wala yung pilit ko dyan ginamit nyo? Pilit ha? May mami. Karap na kapon dito makita eh. Baka lumipat na ng ibang lagayan. Hindi kasi ginagamit din nila yung hindi nababalik. Oo, yun talaga. Nandiyan may lusot sa may butas, brother. Hindi, magbutas tayo ng panibago. Gawin. Para sa paglusutan ng copper tube. Baklasin natin tong ano. Nababaklasin to, Brad, no? Itong kisame ba? Pwede yan. Baklasin natin para pabor yung kahit itong ano lang muna siguro. Diyan padaanin. Oo, sa loob dito ng kisame natin padaanin para malinis. Ano lang naman yan, black screw lang yan. Laglag na dati, kinabit ko. Dapat pala yung matas tawag ng binimipas ka, no? Pag natuloy yung project namin ni Pastor, 7 million yun. Oo. Isang buwan lang natin gagawin yun. Marami kong tao makukuha ng 7 million. Saan ka pa nun? Ang ano kasi dito sa aircon, ang laki kasi ng kikitay mo dito. Ako, dyan ko lang pinundar yung motor. Oo. Dalawang motor, tapos yung Pag mag-install, magkano bayad install ito? ano, pag sakop ka sa company, pag hindi mo sideline, Hindi pag private lang pa. pag sideline mo, dapat kasi ano, wag mo muna i-mic ko eh. Yung iba, pag- 25 yata. Ewan ko, nararamdaman ko lang. Wala lang yun. Kasi yung sa amin dyan, yung project namin dyan ni ano, ni Pastor, yung sa kapitbahay dyan, Oo. ano yan eh, 18,500. Isang unit lang yun, dalawa lang yung helper ko. Wait lang naman. Oh, tapos yung ano, yung kasunod dyan ngayon, dalawang unit yan, nasa 23,000 yan. Parating na rin yan. Ayan, may Wag, private. Private yung nag-usapan natin. Nag-explain mo, Brother Sunny, yung ginagawa mo sa kanila. Para alam nila yung ano yung mga ginuguhitan mo. Ito naman kasi, ang ano nito, ang posisyon kasi gagawin natin, tutusok natin para wala siyang makikitang Pinasentro. expose dyan. Gagawin natin, bubutas tayo para itusok na lang natin yung copper tubing nito. Kaya kailangan mo siya magsukat ng ganyan. Yan. Pero kung halimbawa sa loob naman yung flare natin, hindi na tayo magbubutas, hindi na siya tutusok. Ito, sa loob na lang siya. Na parang nakaganyan na lang siya dapat ang style nito. Kaya ngayon kasi, kailangan kasi natin itusok para malinis. Indoor na lang yung nakikita natin dyan. Walang naka-expose na cover tubing. Oo, mas maganda yun. Para malinis. Malinis.
Okay, bubutasan natin. Kailangan natin boy ng karton. So marami-raming alikabok to. Maligo ka dyan. Ayun. Yata to eh. Hindi pa. Pambuhay ka na, I think. Ito niya, gusto niya sa inyo mga hingin.
upper tubing doon sa bubong. So kung may option kayo na hindi lalabas yung upper tubing, yun yung option nyo. Kung pwede lang naman tanggalin yung ceiling, tanggalin na lang. Kaysa sa nakalutang nyo, nakalabas. Tapos, kasi pagka pupukas ka, magbabayad ka sa kanila pag binago mo yung design nila. Pero marami na Dito sa kabila. Nawala yung talim. Lumusot. Naubos na. Ayaw mo parutas ah. Kala niya siguro hindi tayo mauubusan ng talim. Marami tayong talim. Mamaya, kukunin lang yung mamaya. Meron naman ano dyan. Grabe, sobrang kapal ng ano. Kapal ng pader. Kinuha na lang. So, pag nag-install tapos may assistant ka nilang kagabuhan, kagabot sa yung kailangan mo. Okay, tapo na yan. Pwede na siguro baklasin natin yung ano, Brad, no? Yung ano, yung kisame. Ano ibabaw ng kisame? Oo. Screw lang, screw lang. Oo, tanggalin lang siguro to, Brad. Tanggalin, oo, tanggalin. Ito lang ang tanggalin natin, Brad, ito. Oo. Itong pahaba at saka yun. Tsaka ito dito. Oo, ibabalik na lang din natin mamaya. Tapos, lahat ng mga mag-installer, isasama ni Brother Sani para assistant namin yung installer. Level. Ang isa sa inisip namin ni Brother Sani, kasi yung company niya, yun yung dahilan nakakuha kami ng client. Pag umayaw sa quotation ng company niya, binibigay niya yung website namin. Huwag mo naman akong i-booking. Sa akin kaya nagkakaroon kami ng client. So sabi ko, kailangan talaga natin yung pag mo, Brother Sani, hindi ko pwede maalis doon. Oo. So ngayon, sabi ko, pagka mapag-initan na sa doon, o ano man, tas kainitan, kailangan palagi tayong maraming pasok na bago doon. Para kung mag-full time na kami ni Brother Sani sa company, yung mga pinasok natin na bago, hindi nila matrace. So meron pa rin tagabato ng client sa atin. So si Brother Sani, mabilis yan magpasok doon. Pwede kayo ipasok niya doon. Mag-umpisa sa assistant hanggang mag-installer din. Bilis lang yan. Sa isang araw, ilan mga kabit mo? Tatlo ah.
Ilan Ang makikita mo dyan, ang makikita makikita natin dyan, yung aircon lang, walang naka-expose. Brother Sunny, yung tanong ko, ilan yung kayang i-install ng isang installer? Depende sa Tatlo. 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 Tapos Pag magkano yung bayad nun sa kada isa? Depende sa horsepower. Ito kasi ito horsepower. Ang bayad dapat natin dito sa installer, 1.7 isang unit. Depende sa horsepower. So, 1.7. 1.7. Kasama na yung assistant doon. Oo, yung sa 1.7 naman kasi dapat sa 10 feet lang yun. 10 feet lang. Kapag umabot na kasi yung ini-install ng isang installer, pag umabot yung tubo ng 25 feet, Lagpas ng 15 feet. dagdagan natin yung installer. So lalaki pa pala kita ng installer? Oo. Magkano yung dagdag kalapit? Sa isang, Yung 15 feet ilang? di ba, 25 feet hanggang 25 feet tayo. Pag umabot ng 25 feet, ang idagdag natin sa installer, 500. Wow, so Magiging tuto yung ano. Kapag humaba pa uli siya, another extend na naman uli siya ng 500 sa atin. So plus 500 pag nag-extend ng 15 feet. Kasi Tapos, 25 lang. yun, sa ano lang yun, sa aircon. Kung halimbawa yung isang installer, gagawa pa siya ng linya, babayaran din natin siya. Per meter naman yung bigay natin sa kanya. Yung magawa siya ng kuryente. Oo, galing sa panel board, papunta doon sa secondary iba pa breaker. yung labor mo pala. Oo, iba pa yung labor ng installer no, na ibibigay natin sa kanya. Oo, so magkano So, naman yun? Pagka sila yung... Ayun naman, per metro naman yun. Pag umabot yung ililinya niya, umabot ng mga 5 meters, 10 meters. Kada metro Sa naman nun, kuryente yun. kada metro naman, ang ibibigay naman natin sa kanya is 150. 150. Oo, kada metro. So times 10 meters or 10 5 meters. meters. Malaki din. Oo. 150 times 10. 1.5 agad. Kaya yung may tuto, edi 3,700 ka agad. Kaya yung mga installer, Ano talaga? sisipagin nila na yung i-install nila na magkaroon sila ng excess kasi dadagdagan natin yung install nila. Yung excess naman din nila nga in-install, madagdag din naman yung sa kita sa company. O kumbaga parehas kayo. Kikita yung installer, kikita rin yung company. Oo, tama. So, maganda ba? Hindi naman po pwedeng yung company lang din ang kikita tapos yung installer kawawa naman. So, ibig sabihin, lalaki ang kita ng installer habang humahaba yung layo. Oo, anong tawag nito? Itong outdoor? Ha? Anong tawag nito sa outdoor? Condenser unit. Anong condenser? Ang condenser. Kung gaano kalayo yan dito, gaano ka maganda din yung... Tapos yung ano naman sa cleaning naman ito, ang singil naman sa company 2,000. Ngayon ang ibibigay naman natin doon sa maglilinis kahit mga 800 mga ganun. So, ang kadalinis 800 agad. Oo. Per unit. Sa per unit 'yon. Ano yun? Ano yun? May assistant kayong naglilinis o kaya na ng isang tao? Kaya naman ng isang tao na. Kaya na. Kasi hindi naman babaklasin mo. Oo. Lilinisan lang. Kaya ng isang tao 'yan. So 800 sa maglilinis. Tapos ang singil 2K. Dito nga lang sa virtual. Ang dami dito eh. Kapinding pa nga kami. May dalawa pa. Gagawin niya yung nalilinis. Linisan din. Oo, maganda. Mayroon. Maraming aircon dyan eh. May linis, Pero may linis di ba din. may linis tayo ngayon? Oo, Oo. May linis din tayo ngayon para makita din nila.